nandito na kami sa ano yan, kalsada or tawag dyan, road ng parang Bulate. Yan siya. Medyo dali lang ng konti. Gawa ng huminto muna kami dahil kumain. Ang lakas ng tubig. Kumain. May dala kasi kaming kahapon kasi birthday niya. Happy birthday, Gigi. Thank you. So, bumili ng pizza kahapon at yun lang naman dito kasi kapag may mga birthday hindi nila ugal yung mag-celebrate, oo, pero hindi yung kagaya sa Filipino style na magluluto, daming lulutuin, mga ulam yan, tapos gagawa ng mga Filipino style. gagawa ng mga salad, mga ganon. Hindi lang, pizza, tapos may cake, tapos na. Hindi yung dodoble-doble yung malaki ang magagastos, hindi ganun. So may pizza pa kasing natira kahapon, so yun, dinala namin para in case man na magutom hindi na bibili. So yan, kaya huminto muna kami doon sa hintuan. May pizza yan, hintuan ng mga sasakyan. May kalsada doon na pwedeng huminto ang mga sasakyan. So doon kami huminto, kumain saglit. Tapos may dala rin kaming juice. Yan, yung juice namin 2 litro pala ito. So yun lang yung ininom namin. Pangtawid gutom lang. Ang ganda na. Yan, makikita nyo dyan, mga na siya, bundok-bundok na talaga siya. Hindi na siya syudad, malayo na. Nasa Ursuba na pala kami. Hindi pa. Wala pa pala. So, ganyan yung mga dito. Kapag pupunta ka ng mga mountain, ganyan ang makikita. Dito, ayan, kusina. Siguro restaurant ito. Ayan. Restaurant siguro yan. Hindi ko alam. Ang nakasulat kasi dito how many hours we arrive there? 2 hours and 11 minutes. If we not stop again. Makakarating kami daw ng 2 hours and 11 minutes. Ano pala yun doon na cave, no? There is cave. They have a cave. Diyos ko, nakakatakot yung mga ganitong paikot-ikot na nakakatakot siya, lalo pag ang kasalubong mo ay malaking truck. Nakakatakot siya. Feeling mo yung Diyos ko, mag-iiba na yung i-imaginein mo ba. So makakarating tayo doon, no? 2 hours and 10 minutes na. So kapag hindi daw kami hinto ulit, ganyang oras makakarating kami, or kung hindi matraffic. Pero mga dito banda, wala naman. Tingnan nyo, lalaking truck. Diyos ko. Why you are scared, Mom? Because it's very big. Maybe they will flat my face. Reduce speed ahead. Yun nga. Ang laki ng mga truck dito. Nakakatakot. Kaya minsan, ito yung mga kinakatakutan ko. Dati last year, gusto ko gala-gala, travel. Ewan ko, bigla na lang na sa isip ko na nakakatakot, yung mga ganitong sitwasyon o ganyan. Tapos, Diyos ko naman. Tapos, yan, ang ganda na ng mga natin niya. Summer na kasi, no? Kaya na siya, may kulay na yung puno, nagkukulay green na siya. Ganyan. So, ayan. What the name of this bridge? Tingnan may tulay. For rally. Rally? For train. Para sa train daw. Uy, Diyos ko, tingnan nyo. Nakakatakot. Ayan. Maganda na. Oh. Maganda na, nakakatakot.
pupuntahan kaming cave na yun nga, tinatawag siyang God of Bridge. Tapos ang kabilang ano nun, parang tatawid ka kasi ang kabila nun ay ano daw, lake. Parang hindi naman siya sapa. Parang siyang ano, anong tawag dun sa lake sa Bisaya o sa Tagalog? Basta lake, tubig siya na naka-stack lang. Hindi siya sapa, hindi dilipod sapa. Kasi yung sapa dumadaloy. Yung lake naka-steady lang talaga siyang ganun. Hindi siya, wala siyang dumadaloy. Lake of Zamose. Lake of Zamose. What is Zamose? It's old. I don't know, ruler. I don't know. Very old. Old lake daw tawag dun. Old lake. No, the lake name is Zamose. I don't know how old it is. Basta yun na yun. So, pag nakarating na tayo doon, baka kasi biglang maglobat yung cellphone ko pag ano. May ilang oras lang naman. Be careful, it's big, it's big, it's big. Uy, Diyos ko naman. Ang ganda sana, pero nakatakot. Yun o, ang ganda doon o. Yan. Kapag ikaw yung tao na mahilig sa mga mountain, mahilig magpunta ng mga bundok-bundok, maganda dyan. Sobrang taas. One time hindi pa mataas yun ha. Hindi pa yun sobrang taas. Sobrang ganda. Maganda siya. Pag ikaw yung mahilig gala-gala sa mga bundok. So ayan, update ko kayo later kapag medyo malapit na tayo para hindi tayo mag-lowbat at mag-charge tayo. Ayan o, dun stop bus. Ay, may hintuan ng mga truck. So, ganyan. Sa ganyan kami nag-stop, nagminto. Yan, yung mga nakita nyong puti doon, garden yan. Asan? Wow, look. Tingnan nyo, may kambing, puting kambing. Doon sa garden yun, yung kaya siya tinakpan kasi dito nga sa ibang bansa ay taglamig, hindi kagaya sa Pinas na pwede kang magtanim kahit ilang taon, hindi mo siya natatanggalin, okay lang. Dito kasi hindi siya pwedeng ganun kasi mamamatay kapag magtanim ka ng maaga sa labas, mamamatay siya kasi sobrang lamig. Tapos dito din, kapag mag-garden ka dito, ay ang ginagawa namin dito, bali yung mga seeds or yung mga similya niya, may binta o may nagbibenta. Ginagawa namin, tinatanim muna namin sa paso, depende sa mga, basta mga sira-sarang planggana, kung meron kayo dyan, pwede nyong itanim. Tapos pag tumubo na siya, may sumalingsing ng ganong similya hanggang sa umabot na ng ganon, para isang dangkal ng kamay. Tapos dito yun ha, sa ibang bansa. Tapos kapag tag-init na, pwede mo na siyang ilabas, pero ganyan na malamig pa, hindi mo pa siya pwedeng ilabas kasi mamamatay siya sa sobrang lamig. Yun nga, kaya yung garden ko, yung mga tinanim ko, yung mga ginarden ko doon sa loob ng bahay, tumubo na. Tapos medyo malamig pa kasi hindi pa siya pwedeng ilabas. Ang ganda doon kaya anuhin mo na doon muna sa loob, tapos antayin na lang natin na mag-init. So mamaya update ko kayo kung malapit na tayo. See you later. Ingat.